Good morning. Magandang umaga po sa lahat. Um, sa hiking, siguro marami sa inyo dito ang inyong background ay nasa academic or nasa paaralan. Pero magbabahagi ko sa inyo ngayon ng isang paksa na hindi siguro masyadong nagagalugad ng mga pananaliksik. And I'm very interested in this because I am part of this. So, sa hiking, hindi namin sinasabi na malayo na. Sa halip, sinasabi namin na 5 minutes na lang. At mahalagang malaman natin ang konteksto ng pariralang ito at kung kaninong naratibo ang nangingibabaw dahil baka imbes na magbigay ito ng pag-asa na malapit na lang kasi 5 minutes na lang nga, magiging dahilan ito ng isang masalimuot na karanasan na maaring humantong sa hindi pagkakaunawaan at kawalan ng interes sa kaalamang may pababatid sana ng kalikasan. So bakit? Ika nga ng content creator na si Larshi Larga or si Archie Tumaisin, let me explain. Bagamat 6 na taon na ang nakakalipas, sariwa pa rin sa atin ang pandemya. Correct? Diba? Marami tayong mga memories sa pandemya. Binago nito ang pananaw natin sa kalusugan, particularly. Naging biglang health conscious na tayo, diba? Binansagan pa nga ang lungsod ng Cebu bilang running capital of the Philippines. Marami na ang mga naging runnerist. Dahil sa dami ng mga fun run at mga sumasali na at mga nasa kanilang running era. Sino mga nasa running era na dito? Galaw-galaw din tayo. Okay. Na ngayon ay unti-unti namang nag-convert sa pickleball era. So kasabay ng pag-usbong ng outdoor activities na ito ay ang pagdami rin ng mga hiker at mga trail runner na umaakyat ng bundok. Yes, may researcher po sa bundok. Sa datos na inilabas ng Strava, halos dumoble ang bilang ng mga trail runner. At ang mga upload ng mga trail runner sa mobile application na ito. Halos 6 na ulit naman ang tumaang pagtaas ng bilang ng mga hiking clubs. Sa naging tala naman ng Department of Tourism, 30% ang naging pagtaas ng outdoor activity sa Pilipinas mula 2022 to 2023 at patuloy itong tumataas. In the first quarter of this year nga lang, isa sa mga records sa mga pinakamataas na bundok sa Pilipinas, nakapag-record na sila, first quarter pa lang ng more than 2,000 na mga hikers na nakapag-summit na. At isa pa lang yon sa mga bundok sa Pilipinas. So, hindi makikakaila na maraming mabubuting dulot o benepisyo ang naibibigay ng hiking, kagaya na lamang ng mga sa kalusugan, pakikipag-ugnayan at pansariling interest or particular na sa mental health. Subalit hindi rin natin maikakaila na kaakibat ito ay ang pagdami rin ng mga issue tungkol sa basura, trail erosion, pagyurak ng mga halaman ng ating mga magsasaka, at kontaminasyon sa tubig. Bilang tugon, sa mga isyong ito nabuo ang Leave No Trace. So I think some of you might be familiar with Take Nothing But Picture, Kill Nothing But Time, Take Nothing But Picture, Kill Nothing But Time. Isa itong programang pang-edukasyon na gumagabay sa mga outdoor recreationists sa mga nararapat gawin kapag umaakyat ng bundok. Gayunpaman, may mga kritikal na pagsusuri na nagpapahayag na hindi sapat ang konsepto ng LNT dahil, of course, nakaangkla ito sa panungtunan o mga kaisipan mula sa kanluran. Very Western ang konseptong ito. Maaari ring hindi nito natutugunan ang ugnayang panlipunan at kultural na nakaugat sa lokal na karanasan ng mga Pilipinong hiker at trail runner. Sa psikolohiyang Pilipino, binibigyang diin ang kahalagahan ng sosyo-kultural na konteksto at ang ugnayan ng mga tao sa kapwa, komunidad, maging sa kalikasan. So kalimitan sa mga pag-aaral, when you talk about hiking, trail running, kalimitan sa mga pag-aaral ay nakasentro sa perspektibo ng mga trail runner at mga hikers. Kalimitan kung nasa academic, kalimitan ng mga nag-aaral dito is mga PE, di ba? So, nakafocus ito sa epekto nito sa katawan or sa implikasyong pang-ekonomiya o yung ecotourism at ang pinsalang dulot ng mga gawaing ito sa kapaligiran. Gayon pa man, hindi gaanong nabibigyan nabibigyang diin ang aktibong papel ng wika sa pagpapalaganap ng kaalaman sa mga hiker at trail runner, lalong-lalo na ang mga terminolohiyang nabuo at ginagamit ng mga outdoor recreationist o mga enthusiast sa pakikipag-ugnayan at pagsisimula ng makabuluhang dialogo tungo sa kamalayan sa kapaligiran at likaskayang pangunlad.
So bakit kailangang nakapokus sa mga hiker at trail runner? Maliban sa patuloy na pagdami ng mga kabataang ng engganyo sa pag-akyat ng bundok, sobrang dami na talaga ng mga Gen Zs at mga Gen Alpha na umaakyat ng bundok ngayon. Ayon sa Pinoy mountaineer na si Gideon Lasco, isang anthropologist at medical doctor, natatangi ang posisyon ng mga umaakyat ng bundok dahil pareho nilang nakikita ang ganda, ang pagbabago at pagkasira ng likas na yaman. Naririnig at nararamdaman nila ang mga hinaing ng mga lokal na komunidad at may kakayahan silang magsalita hinggil sa mga isyu sa kabundukan. Maliban sa lakas at bilis, mayroon din silang kakayahang mental at kapasidad na masuri ang kapaligiran, matukoy ang mga pagbabagong nangyari sa kalikasan at hopefully makatulong sa lokal na komunidad na makagawa ng mga progresibong hakbang upang matiyak na ang yamang likas na bumubuhay sa atin ay mapapanitili sa mga henerasyon pang susunod. So, malaki ang ugnayan ng wika sa paraan ng pag-iisip ng tao. Ang pag-unawa at pagbibigay kahulugan sa mundo ay malapit na nakaugnay sa wikang ginagamit. Ang mga salitang ginagamit sa trail ay produkto ng aktwal na praktiko, pag-akyat, pagkapagod, panganib, at pakikipag-ugnayan, na nakaugat naman sa material na kondisyon ng kabundukan at sa ugnayan ng tao sa kalikasan. Kung mas pamilyar ka sa mga bokabularyong ginagamit, mas madaling maunawaan at maisabuhay ang ng mga hiker at trail runner ang mga prinsipyo sa likaskayang pamumuhay dahil hinuhubog nito ang kamalayan at pakikipag-ugnayan ng kapwa at sa kapaligiran. Sa bansang katulad ng Pilipinas na binubuo ng 7,641 mga isla, marami tayong wika. Kagaya ng sinabi nga ni Sir kanina na wikang Filipino, pero bakit you didn't include, di ba, yung mga salita mula sa Blaan. So, dito naman sa Cebu, marami din tayong mga ginagamit na mga wika, di ba? Filipino, Ingles, Bisaya, at iba't iba pang variety ng Bisaya. Lain-lain nga klase sa Bisaya. So, maaring magkaroon ng kalituhan sa paggamit at pagkakahulugan ng mga termino ng mga hiker at trail runner. Idagdag pa rito ang pagkahilig ng mga Pilipinos na bigyang makabuluhang kahulugan ang mga banyagang salita, di ba? We like to adapt English terms or other terms, tapos binibigyan natin ng sarili nating pagkakahulugan. So, ang kakulangan sa kaalaman tungkol sa terminolohiyang ginagamit ay maaaring magresulta sa hindi pagkakaunawaan at kawalan ng pakialam sa kapaligiran na maaaring makapinsala sa likas na yaman, pagbaba ng kamalayan sa responsibilidad ng mga tao at pagkaantala ng nasimulang hakbang tungo sa likaskayang pangunlad. Kaya naman nilalayon ang pag-aaral na ito na masagot ang mga sumusunod na katanungan. Ano-ano ang mga terminolohiyang ginagamit ng mga hiker at trail runner? Paano nabuo ang mga salitang ito? Ano-ano ang mga natatanging ekspresyon? Mahalaga palang malaman natin. Ang mga ekspresyong ito, ano ang mga salita na nabuo ng mga trail runner at hiker na humihimok ng responsableng outdoor activity? At panghuli, anong panukalang pangglosaryo ang maaring mabuo mula sa pag-aaral. So, ang pag-aaral na ito ay gumagamit ng kwalitibong disenyo ng pananaliksik at deskriptibong pamamaraan. Kalikip nito ang etnograpikong lapit na nagbibigay din ng masusing pag-obserba at pagsusuri, pakikipag-ugnayan at interpretasyon ng mga leksis na nakalap sa mga hiker at trail runner sa lungsod Cebu. Ako po ay isang trail runner at hiker din po. Hindi lang halata. Sumasali din po ako sa mga trail running at road events. And then, nangalap po ako ng mga salita mula sa mga hiker at trail runner sa pamamagitan ng pakikipagpanayam na sa 20 kalahok na may higit sa 1 dekadang karanasan sa pag-akyat ng bundok. Sinunod nito ang purposive sampling upang matiyak na may sapat na kaalaman at karanasan ang mga kalahok sa larangang ito. Bukod sa panayam, nagsagawa rin po ako ng participant observation sa pamamagitan ng pagbobolontaryo sa mga trail running events, particularly sa Minglanilla Trail Run at sa Pamutan Trail Fest na this year magkakaroon na naman po sila ng ibang event. Kasama ang mga lokal na mga grupo dito sa Cebu. Paglahok sa mga actual trail running events at pagsama sa mga hiker at trail runner sa mga kilalang hiking destination dito sa Lungsod, Cebu. Nagsagawa rin po tayo ng document analysis mula sa 283 Facebook posts mula sa pinakamalaking eksklusibong Facebook group ng mga hiker at trail runner sa Cebu. Kinibibilangan ito ng more than, based on what I have checked this morning, nasa mga
1,000 plus na yung members ng Facebook group na iyon. Kabilang na, gumamit, of course, sa dami ng mga na-post, gumamit tayo ng pamantayan sa pagpili ng mga akmang post para sa pag-aaral. Kabilang na dito ang public accessibility, wikang ginamit at paggamit ng terminolohiyang may kinalaman sa hiking, trail running at pangangalaga sa kapaligiran. Bukod dito, sinuri din natin ang 159 outdoor blogs ng isa sa mga Cebu-based na outdoor enthusiast mula 2008 to 2019 ni Ruel Avilés de Egorola o mas kilala sa kanyang blog na Warrior Pilgrimage by Pinoy Apache. So dito, makikita na natin, sa parang ito natutukoy natin ang pattern ng paggamit ng salita sa wika, konotatibong kahulugan at mga kultural na kahulugang nakapaloob sa diskurso. So dito, ito na yung mga naging resulta ng ginawang pag-aaral. So unang tanong is, ano-ano ang mga terminolohiyang ginamit ng mga hiker at trail runners? So sobrang dami niyan. So ito lang, gusto ko lang mag-highlight ng ilan kasi 5 minutes na lang. So sa data na nakuha, makikitang halos magkakatulad ang konotasyon at maraming salita. Ngunit nagkakaiba ang anyo, gamit at antas at teknikalidad ng mga salitang ito. For example, yung leave no trace na konsepto ng mga hikers is, ito yung mga nabibigyang diin siya ng mga hikers. Pero sa trail running, ang LNT ay nakapaloob na siya sa race guideline na may kaakibat na parusa, disqualification, kung hindi mo siya nasusunod. Pero sa hiking, medyo hindi siya masyadong nai-enforce kasi nakadepende din yan sa lugar na nag-i-impose dito. Natatangi rin ang konsepto ng dalawang grupo, like for example sa trail food. So, bagamat parehong pagkain, pag sinabi nating trail food, di ba? Sa hiking, may pagkakataong pwedeng manguha yung mga hikers ng mga pagkain like ng mga bayabas, mga lumboy, labi nag-harvest season. Pero pinapaalala ng mga locals na huwag nyo namang ubusin, magtira kayo para sa mga susunod. Kaya inyo ng hut doon, kawat na siya. Diba? Samantalang sa trail running naman, nakapokus ito sa mga energy gels o mga dapat na dalhin ng mga trail runner. Pinapakita ng ganitong kung paano naiimpluwensyahan ang konteksto at aktwal na karanasan at pagpili at pagbubuo ng mga salita. Next, please. So, pangalawa, paano nabuo ang mga salitang ginagamit ng mga trail runner? So, kapansin-pansin ang pagbabago mula sa natural na mga pangalan at kung paano na ito tawagin ngayon ng mga hiker at trail runner. So, halimbawa nito yung mga bundok sa Banawa, na ngayon, I think you're familiar with Monterasas, di ba? Na sinasabi na kumuha daw ito ng inspirasyon sa Hagdan-Hagdang Palayan, pero alam naman natin na ito ay isang real estate development talaga. So mula sa geographical na mga pangalan, unti-unting napapalitan ang mga katawagang may kaugnay sa kapitalismo. Ayan. So mula sa manggahan, kinay mangga, nahimo na siyang Boss Cafe mula sa Boss Coffee. From Baksan, isang uri ng ahas, naging Amordino Farm na siya. And then we have Lumbuyan, ay mga Lumboy diha of course, naging Camp Adela na siya. So and then we have, yan, yung bukid sa Banawa, tinatawag na siyang Monterasas, Skypad, mula sa Skypad ni Slater Young. And then there's also Coffee Ben, mula sa Coffee Ben Tea and Leaf. And of course, isa sa mga pinupuntahan ng mga runners ngayon, yung Starbucks, or yan galing siya sa Starbucks. Di ba? So, kung ang konsepto ng isang lugar ay nakaugat sa komersyo, maaring katuwaan lamang ito, di ba? Funny para na ito nga, katuwanan siya, kaya nga nung pareha siyang term. However, dahil hindi na ito natural, kundi isang tila komersyal na espasyo, maaring mawala ang udyok na pangalagaan at pahalagahan ng isang lugar. Katulad ng mga karaniwang komersyal na establishmento, nagiging normal na lamang na mag-order, mag-ingay, at mag-iwan ng basura sa isang lugar dahil ito ay hindi na natural yung tingin natin sa isang lugar. Pangatlo, ito yun naman yung mga natatanging ekspresyon ng mga hiker at trail runner. Of course, kapoy gid siya. That's why makita ninyo dire, di ba? And it's very amazing because nakikita natin kung paano dinadagdagan ng letrang A yung mga terminohila natin dito sa Cebu. Like, kanang, ayun lang na, relante sa dangog, danguga, sakit, sakita. And then, makikita rin natin sa kabila yung mga makukulay na mga ekspresyon din ng mga Cebuano. Kagaya na lamang ng sobrang dami. I think kung nakita niyo yung viral na video, tawag nila, murag nagfiesta dahil sa sobrang dami ng tao. Murag na ay graduation dito sa Gawas, di ba? Pero dito na sa graduation sa Bukid, kay Dagan, naglinya ang mga hikers. So, ang pag-unawa sa mga ekspresyong ito ay lubhang nakakatulong sa mga bagong hiker at trail runner sapagkat nagsisilbi itong gabay sa kondisyon ng mga, kung sa isang baguhan nakikita natin na ano ba yung mga expectations mo kapag umaakit ka ng bundok at kung anong uri ng ekspresyon na makikita rin natin. Pang-apat,
ito naman yung mga nabuong mga salita ng mga hiker at trail running base na rin sa mga naging experience nila. So, from those emotions, makikita natin lanindot, inigsugod. But eventually, you get to see the destructions na nangyayari sa ating kabundukan. Kaya naman ilan sa mga salita ng mga nabuo is, from the basic mountaineering course, nagkakaroon na ng bagong prinsipyo na naidadagdag, kaya naging mountaineering, responsible mountaineering course na siya. And then, isa sa mga pinagbibigyan din natin ng diin is ilan sa mga terms na medyo negative yung connotation. Like for example, tinatawag natin na mga cool kids, yung mga bagong henerasyon na umaakyat, Jejemon, di ba? Wala silang mga pake, pero the more that we say or say negative things, we define them with these negative terms, maaring hindi nito nabibigyan ng pagkakataon ang pagkakaroon ng dialogo tungkol sa pangangalaga sa ating kapaligiran. Kaya we prefer these positive terms. So, bilang konklusyon, mula sa ginawang pag-aaral na patunayan na sobrang buhay talaga at nagpapatuloy na nagbabago ang wika at higit pa ito sa isang teknikal na terminolohiya sapagkat ito isang komplikadong anyo ng sosyo-kultural na ekspresyon na naipapasa sa pamamagitan ng karanasan, pagmamatiyag, interaksyon sa komunidad at pagtugon sa mga isyong kinakaharap. Bilang rekomendasyon, inirekomenda ng inyong mananaliksik na ipagpatuloy ang paglikom ng mga salita, lalong-lalo na baka may mga generation beta na umaakyat na rin ang bundok. And then, of course, the access to it. Pwede siyang gamitin na yung mga terminologies, pwede siyang ilagay natin sa mga, i-update natin yung mga apps natin, kagaya ng Strava, Gaia. Pwede rin siyang gamitin sa mga blogs, social media pages, and of course, we can also integrate and incorporate it in our educational setting. So, sa pangkalahatan, sumasalamin ang wika sa mga karanasan, pananaw, at panawagan tungo sa responsableng pakikilahok sa pangangalaga ng kalikasan. At nagiging tulay ito tungo sa mas makatao, mas makabayan, at mas makakalikasang kamalayan ng bawat Pilipino. Maraming salamat po.